Alin nga bang mas maganda, si Yamaha Lexi na may rumors na paparating na dito sa Pilipinas o si Honda Click 160 na andito na, subok na, pero wala siyang kakompetensya? On par ba si Yamaha Lexi sa pricing nito? Maganda ba to as a competitor kay Honda Click 160 or baka hype lang to ng mga tao kasi meron ng panibagong motorsiklo? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin about is ang kaniyang side-by-side comparison, specs and key features, and yung final thoughts natin dito sa motorsiklong ito, whether these motorcycles are good motorcycle na kind of option or a must-buy motorcycle kind of decision. Ngayon pag-usapan natin ang side-by-side comparison with these motorcycles. Si Honda Click 160 nga pala is mayroong presyong 116,900 pesos, and sa mga nakapanood ng Yamaha Lexi 155 na overview ko is naka-TBD tayo doon because yung converted price ni Yamaha Lexi doon is around 125,900 pesos sa rupee price ni Yamaha Indonesia. Pero hindi pa natin alam ano yung pricing nila and if lalabas pa to dito, but if makikita nyo, maganda talaga to as a competitor kay Honda Click 160. Sa colorways naman, as of the moment, si Honda Click is merong 3 colorways and si Lexi naman is makikita natin dito na meron siyang 4 sa Indonesia. Meron tayong white, gray, tsaka black kay Honda Click. Samantalang kay Yamaha Lexi naman is meron tayong black, brown, red, tsaka silver. Ngayon naman, if pag-uusapan natin yung headlight, makikita natin dito, although medyo nagagadahan ako kay Click 160, hindi naman natin may pagkakaila that si Yamaha Lexi din naman is panibago sa paningin and alam mo talagang maganda din ang buga ng kaniyang ilaw. And if makikita mo naman yung rear lights nito, both naman of these motorcycles have LED lights, so hindi technologically behind ang both of these motorcycles. Ngayon naman, if ang instrument panel yung pag-uusapan, both naman sila is mayroong LCD digital display. However, si Yamaha Lexi is mayroong Yamaha Y Connect, while si Honda Click 160 is walang ganong klaseng feature na maipakita kay Honda Click 160. When it comes to keyless remote system naman, both naman sila is naka-keyless system. So maganda yan kasi meron talagang technology na nailagay dito si Yamaha at si Honda. And yung utility box or underseat compartment naman nila is both kumakasya yung half-face helmet. Both na rin is merong charging ports. So maganda talaga to for your day-to-day necessities, especially if nagmamadali ka, hindi ka nakapag-charge sa bahay nyo. Maganda talaga tong option na to para hindi ka talaga low-bat if ever gagamitin mo to or kahit na if gagamitin mo to pang motorcycle taxi mo. Ngayon naman, if ang wheel type ang pag-uusapan, meron tayong both dito na mugs. So, maganda siya. However, si Yamaha Lexi is naka-gold yung colorway ng kaniyang mugs. Tapos, kay Honda Click 160 naman is medyo almost black lang. Ngayon, sa fuel tank naman, si Honda Click 160 ang lamang dito because meron siyang 5.5 liters while si Yamaha Lexi is naka 4.2 liters lang. So, medyo mababa kaunti yung gas tank ni Yamaha Lexi dito. Tapos, yung fuel consumption naman natin dito, lamang pa si Honda Click 160 dito which is 46.7 kilometers per liter while si Yamaha Lexi is naka 43 kilometers per liter. So, yung range talaga ng magagamit mo dito sa mga motorsiklong ito is medyo lamang si Honda Click 160 dito. And if ang displacement naman ng pag-uusapan, meron tayong 160cc dito kay Honda Click while 155cc naman kay Yamaha Lexi na merong VVA which is pag-uusapan natin yan more on the specs and key features nito. When it comes to gulay board din naman, meron tayong footboard dito both kay Honda Click 160 tsaka kay Yamaha Lexi 155. However, merong footrest extension kay Yamaha Lexi 155 na wala kay Honda Click 160. So if gusto niyo yung ganito, take note of this na merong footrest extension si Yamaha Lexi which means may pagka maxi scooter yung experience mo dito compared kay Honda Click 160. Ngayon naman, good news naman is that both of these motorcycles is meron ng park brake which is magandang additional talaga yan as a feature. And if start and stop system naman ang pag-uusapan, both naman is meron. Ang tawag dito kay Honda Click is ISS or idling stop system. Tapos start and stop system naman ang tawag kay Yamaha Lexi. And if tatanungin naman tayo if meron bang hazard switch for Honda Click 160, ang masasagot natin dyan is wala. Pero kay Yamaha Lexi naman is meron. Ang magugustuhan mo din dito kasi is pareho na silang naka-tubeless. However, yung kickstart nila is wala. So, electric push start lang talaga yung dapat mong gagawin dito. And dapat talaga maging aware ka if ever
sa tingin mo magiging lowbat na yung battery mo. And if customization naman ang pag-uusapan, makikita mo naman napaka-clean look lang ni Honda Click 160. Tapos medyo maganda rin naman tignan kay Yamaha Lexi kasi may pagka-maxi scoot talaga si Yamaha Lexi, which means medyo mas malaki siya tignan and mas brusco siya. Ngayon pag-usapan naman natin ang specs and key features for both of these motorcycles. Si Honda Click 160 is merong 156.9cc to be exact na merong liquid cooled. Samantalang si Yamaha Lexi is merong 155cc single cylinder liquid cooled din. With the power of 15.2 horsepower at 8,500 RPM kay Honda Click 160, meron naman tayong 15.2 horsepower at 8,000 RPM naman kay Yamaha Lexi. Yung torque natin is 13.2 Nm at 7,000 RPM kay Honda Click 160. Tapos naka 14.2 Nm at 6,500 RPM naman kay Yamaha Lexi. Compression ratio 12:1 kay Honda Click 60, 11.6:1 naman kay Yamaha Lexi. And lastly, bore stroke ni Honda Click 160 is 60 by 55.5 tapos 58.7 naman kay Yamaha Lexi. For all in all specs, makikita natin dito that both of this motorcycle is merong monoshock, meron siyang keyless, meron siyang start and stop, and tsaka ACG starting. However, lamang dito si Yamaha Lexi because meron siyang single channel ABS sa harap, tapos naka-combi brake lang si Honda Click 160. However, pareho naman sila both din na naka-drum brake sa likod. Pareho naman sila na naka-single overhead cam na 4 valves, pero si Yamaha Lexi naman is merong VVA. 116 kilograms lang si Honda Click, tapos 118 kilograms naman si Yamaha Lexi. Naka Honda ESP Plus na si Honda Click 160 and naka Yamaha Blue Core naman si Yamaha Lexi. Price of 116,900 pesos kay Honda Click 160, tapos merong estimated price value na converted from rupee price ng Yamaha si Yamaha Lexi dito is around 125,900. Sa tingin nyo, sino ang masulit dito sa dalawa and alin dito yung parang mas nagugustuhan nyo? Comment nyo nga dyan sa comment section. Ngayon naman mga boss, pag-usapan natin ang dimension ng mga motorsiklong ito. Unahin natin sa Honda Click 160. Meron kasi siyang 778mm na seat height with a ground clearance of 138mm, tapos 1,277mm naman yung kanyang wheelbase. Yung gulong niya sa harap is 110 by 80 by 14, tapos 120 by 70 by 40 naman yung sa likod. Ngayon naman, if pag-uusapan natin si Yamaha Lexi, meron naman tayong 770mm na seat height dito kay Yamaha Lexi, 135mm naman yung ground clearance, and 1,350mm yung kanyang wheelbase. 90 by 90 by 14 yung harap niya na gulong, tapos 100 by 90 by 14 naman yung likod. And if makikita natin dito, pareho naman sila na naka 14-inch wheels. Tapos medyo mataas konti yung seat height ni Honda Click. So, depende na lang talaga sa inyo alin yung mas pabor para sa inyo dito. Ngayon, if final thoughts na natin yung pag-uusapan natin dito, if both of these motorcycles are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision, especially if meron na akong Honda RS125Fi, meron akong Suzuki Gixxer 155, and meron akong experience sa pagmomotor, alin nga ba dito yung mas hulit or alin dito yung mas magugustuhan mo? Kasi for me mga boss, makikita natin dito that both of this motorcycle is merong comfortability, napaka beginner friendly na 160cc yung displacement, tapos both naman is merong footrest or gulay board. However, lamang ng konti dito si Yamaha Lexi ng footrest extension. So if maglalagay ba ng medyo mas konting lamang si Yamaha Lexi na pricing dito over kay Honda Click 160, mas mapapaboran nyo ba siya? Or okay na kayo kay Honda Click 160 especially sa pricing niya? Kasi for me mga boss, although gustong gusto ko si Honda Click 160 kasi Honda na siya, meron siyang maganda naman na maibibigay na specs. However, siguro para sa akin, medyo mas lamang sa akin ng konti lang naman si Yamaha Lexi kasi medyo malaki siya tignan. Again, nasabi ko na dito dati na medyo yung ideal ko talaga is parang Bergman na mas malaki yung CC, which is ayan na itinupad na ni Yamaha. However, yung downside lang talaga if Yamaha Lexi yung pipiliin ko is that although naka-ABS tayo dito, yung downside lang naman din is that naka-drum brake pa rin yung likod. And siguro lastly lang bakit magdadalawang isip ako dito is that because naka 4.2 liters lang yung kanyang fuel tank, tapos half-face lang yung malalagay ko dito na helmet kay Yamaha Lexi. However, pareho naman din sila ni Honda Click na half-face lang.
Pero 5.5 liters na yung fuel capacity ni Honda Click tapos meron pang 46.7 kilometers per liter na lamang. So if sure buyer talaga ako, yun lang naman talaga yung isipin ko. If kaya ko bang matulog ng mahimbing kahit pa ganito yung specs ng motorsiklong ito, if ever si Yamaha Lexi yung bibilhin ko. Other than that, Honda Click 160 is a good buy pa rin naman, and si Yamaha Lexi. Sana lang hindi sila magkakatalo sa pricing nila, and sana hindi naman masyadong mahal si Yamaha Lexi para sweet spot pa rin naman yung competition. Pero kayo ba mga boss, ano yung thoughts niyo dito sa mga motorsiklong ito? Alin yung mas gusto niyo dito? Especially sila yung medyo mas nasa lower level kapag magpipili na tayo ng motor sa mga 160cc segment. Alam naman natin, medyo dominant dyan si Yamaha Aerox, si Honda ADV, tsaka si Honda PCX. At least meron na tayong medyo lower entry level na 160cc na merong gulay board for both na si Honda at saka si Yamaha, and I hope mas madami pa tayong mga motor na papunta dito sa Pilipinas para marami tayong pagpilian, lahat tayo maging masaya sa anuman yung mabili nating motor. If nagustuhan nyo nga pala mga tobos, no, comment kayo dyan below if gusto nyo i-compare si Yamaha Lexi over kay SYM Naga 155, and tingnan natin sino mananalo. And if nagustuhan mo yung mga ganitong mga content, ano, you can follow me for more, like this video na rin, and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe, and see you on my next video. Let's go!